bakit kailangan hindi iboto? Dati to nung tandem ni BP Sara at itong si Pangulo, tinanong siya ni Boy Abunda. Ito na. Dapat iboto si Bongbong Marcos. Number one, sinungaling. Yan. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Ayan. Alam mo, maraming mga pangalan na, kita mo ha, biglang naglabasan na ngayon ang mga pangalan. Sabi ko, ang bilis naman yan. Sa tingin ko, critical ang Luzon. Galit ang taong bayan, hindi ka na iboboto. Oh, pasok. Direk, ano po yung reaction ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? Again, Wala ka talagang masasabi. Oh, kasi dinala ka lang ni BP Sara. Yan ang katotohanan. 'Di ba? Ang hirap aminin eh. Ayaw nyo ipamukha sa taong bayan na mahirap nyong aminin. Ang nagdala sa'yo, ang mga Duterte lang. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. May nag-iiyak na. Meron na hong humihingi ng lifeline o call a friend o call a enemy. Kain suka, himod wet pack, aguy. Ito na po si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Sabi ko sa inyo survey nila, bagsak lagapak. Ngayon, meron pa silang lifeline. Oo, ang lifeline nila, makikipag sanib puwersa ang mama. Just in case na hindi sila, alam mo yon, hindi makakuha ng boto, kung sino man yung i-endorso nila, meron pa silang i-endorso sa taga-Naga. Pumunta ng Naga, nakipag-meeting, kuno, ewan ko kung ano pinag-usapan, dinaan lang sa mga proyekto-proyekto. Nakakairita lang kasi yung lahat ng mga sinabi nito ni Aling Lenny noon na napakasinungaling na tao, si Bonget daw hindi dapat iboto dahil napakasinungaling. May video yan, May video yan. Oo, hindi tayo nagbibiro. Bakit daw bakit kailangan hindi mo iboto si Bonget? Dahil daw sinungaling. Abangan natin sa dulo. Wag na, hindi na natin paabuti sa dulo ng ating video. Oo. Ngayon, si BP Sara, di ba, 33%, lalo hong tumaas. 43% sa presidential survey matapos magdeklara. Ito naman si Risa, lalong bumantot. Kaya sabi ko sa inyo, pag kayo manunood sa ating munting channel, kailangan paabutin natin ito ng 1 million subscribers o higit pa. Sabi ko nga sa inyo, isi-share nyo para mas maganda. Maraming makakita, makatulong kayo sa ating kababayan all over the world. Na ang ating binibida rito ay si President BP Sara. Hindi ito chismis Hindi ito kwento-kotsero lang. Meron na mga iba't ibang grupo, lalo na sa mga riders. Kung kayo ay mga nagmumotor, meron diyang pahina, sumali kayo sa DRT page. Motorcycle Group. Yan po yung samahan na sumusuporta kay President Sara Duterte. Di ba? Sabi ko sa inyo parami na ng parami. All over the Philippines na. Nag-a-announce sila, nakita ko, wow, eto na pala. Umaarangkada na pala. Simula. Simula na at good news. Parang meron tayong napapakawari na itong impeachment ni BP Sara ay tuluyan ang mababasura. Dahil yung isang taga-Supreme Court nagsalita. Oo! Mamaya-maya, abangan nyo. Dito sa 43%, talagang matutuwa ka. Kaya nga sa tulong nyo, baka hindi lang 43% yan, i-share nyo yung video, spread out natin para makatulong tayo, dahil sawang-sawa na ang Pilipino sa mga magnanakaw. Tama. Diba? Dahil kung magnanakaw pa rin ang uupo sa susunod, wala nang pag-asa ang bayan.
17 trillion ang utang ng Pilipinas. Kung uupo pa rin na magnanakaw, baka wala na. Diba? Maganda ho yung mga bakbakan ngayon. Kahit ano, bakbak nila kay Bibi Sara, ang ratings ni Bibi Sara, paket ng paket. Parang stock market din, ano? Oh, gumaganon-ganon, no? Gumanon. Aroy, iyak sila. Ninervyos na lahat. Ninervyos na sila. Ninervyos na sila. Oh, matutuwa ka talaga. Ninervyos na, kinakabahan na. Biruin mo, pumunta ng Naga. Oo. Nag-announce lang si Bibi Sara. Na pumunta ng Naga. Pero, dito kayo matatawa. Pero ipasok muna natin ito at babalikan natin yung video. Bakit kailangan hindi iboto noon? Si Ate Lenny nagsabi niyan pero ipasok natin itong 43%. Habang papalapit ang usapang 2028, Yan mas na. umiinit ang mga hakbang ng hanay ng mga kritiko ni Vice President Sara Duterte. Oh. Sunod-sunod ang galaw sa loob ng Kamara, mula sa paghahain ng panibagong impeachment complaint hanggang sa panawagan na buhayin muli ang Quad Committee. Agoy. Sa mata ng marami, Ayun malinaw na. ang direksyon ng mga atake. Pinag-iisa ang mga puwersang anti-Duterte, dilawan, at ilang loyalista upang pigilan ang pag-arangkada ng Vice-Presidente sa politika. Ngunit sa kabila ng magkakapatong na isyu at investigasyon, patuloy na lumalabas sa mga survey na nananatiling matatag ang suporta ng publiko kay Sara Duterte. Hindi lang sobrang tatag, Solido na. O yung dating mga sinasabi na yung Solid North, watak-watak na ang Solid North. Napunta na sa South. Good news ito. Kasi tingnan mo 33%, naging 43%, baka bukas makalawa o bukas magising nyo, umabot na ng 70%. Wala nang tatalo kay Bibi Sara. Imagine, konting araw pa lang yan. Kung ikaw ang tatanungin ko, magandang sagot, magandang tanong. Magandang tanong, magandang sagot, baliktarin na natin. Kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Adjust yung comment section. I-type nyo lang dyan. Kita nyo, ibubuhayin ng Tuwadcom. Buhayin nyo. Para lahat kayo tas-tas pag upo ni President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega, may kapangyarihan umano ang House of Representatives na silipin ang bank records ni Vice President Sara Duterte Naku, bilang ayan na bahagi naman ng sila. sinasagawang impeachment proceedings. Ito ay matapos ihain ang ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice-Presidente na naglalaman ng mga paratang na betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at posibleng kakulangan o omissions sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Inilarawan ni Ortega ang mga alegasyon bilang seryoso at nakababahala, partikular ang mga pahayag na may mga bank accounts, ari-arian, at malalaking galaw ng pera na umano'y hindi ganap na naipapakita sa SALN ng Vice-Presidente. Ang dami nilang gusto. Ang dami nilang gustong gawin. Nakakaawa sila. Sipin nyo bubuhayin yung mga, ano ba tawag doon? Bubuhayin yung alin? Alin daw bubuhayin nila? Yung mga bumabatikos kay Bibi Sara, itong mga Tuwadcom, bubuhayin nyo. Bakit? Para saan? Buhayin nyo na, sige. Payag na kami. Pero pag upo ni Bibi Sara, iiyak talaga kayo. Lahat ng pagsusori gagawin nyo na. Dahil may nakitaan na nga tayo Di ba? Ngayon, yung usaping impeachment, parang may magandang nakukuha tayong impormasyon. Ang sabi to, Supreme Court, hindi pwedeng gumawa ng impeachment rules. Ano ibig sabihin nito? Ikaw. Kung ikaw, ay naiintindihan mo na hindi sila pwedeng gumawa ng impeachment rules, ano ibig sabihin nun? Umpisahan natin dito. At na maliwanagan tayo lahat. Parang good news ito kung nakakaintindi lang tayo lahat. And that is why the Constitution precisely took away from them the rule-making power on impeachment and placed it in the hands of Congress. Binigyang din ni retired Supreme Court Associate Justice Rodolfo Ascuna na nasa eksklusibong kapangyarihan ng Kongreso ang pagbalangkas ng mga palatuntunan ng impeachment at malinaw itong nakasaad sa saligang batas. Si Ascuna ay isa sa framers ng 1987 Philippine Constitution. Ito ang reaksyon ng retiradong maestrado sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon.
Naniniwala din si dating Justice Ascuna na hindi dapat bumalangkas ng panuntunan ang Korte Suprema para sa proseso ng impeachment dahil sila man anya ay mga impeachable official. Katwiran ni Ay! Justice Ascuna, self-serving ito kung ang hukuman ang gagawa ng impeachment rules dahil kasama sila sa posibleng maisalang sa impeachment proceedings. No person or institution should be judged in his or its own cause. And being themselves impeachable, they cannot be the ones to write the rules for their own impeachment. Di ba? That would be violation of Fairness. due process and violation of fairness. Tama. Sa desisyon ng Korte, Iyak. So wala nang rules. Wala nang bagong rules. Kung ano yung rules dati, okay na yun. Nabasura na, di ba? Tapos basura ulit. Good news. Kaya maraming iiyak. Kaya ngayon, kinakabahan na, maski to si Disbar, Ob Adon, nag-iiyak. Hindi raw mananalo si BP Sara. Okay. Sige, sabi mo yan eh. Pero yung boss mo nag-iikot na. Humihingi na ng saklolo. Totoo yan. Kasi sabi rito, ito. Yung kain suka, kinain suka eh. Himod wet pack. Ito. Why? Bakit? Kailangan hindi iboto. Dati to nung tandem ni BP Sara at itong si Pangulo, tinanong siya ni Boy Abunda. Ito na. Dapat iboto si Bongbong Marcos. Number one, sinungaling. Yan. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Ayan. Ito naman na yung 2026. Talagang, in all honesty, I wish the President well. From the moment that I accepted the defeat, talagang I want him to succeed. Because his success will be the success of the country naman. Aroy. Ganito na ba ang ating mga politiko ngayon? Tila ba naiiba ang pakikitungo depende sa pangangailangan? Tama. Nagtatanong lang. Kami ho ay magtatanong lang din. Bakit nung araw, parang parang galit na galit kayo. Dito, noong kayo ay magkalaban. Parang hindi nyo mapakiwari na iboboto siya ng taong bayan. Sa tulong ni BP Sara yan Dahil kung hindi dahil kay BP Sara, hindi mananalo iyang Pangulo nyo. Ngayon, dahil sa nakita ng tao, eto napanood nyo na bakit hindi mo kailangan iboto? Sinabi sinungaling. Oo, bakit ngayon? Kain suka, kaya, ewan ko kung paniniwalaan pa to ni kasi ito di ba? Lab na lab ito ng mga ng mga, sino ba yun? Ng mga kakampi nila. Ngayon, paano na yan? Ayaw din nila kay Bongbong. Kakainin nyo rin yung sinabi nyo. Yung suka nyo, himurin nyo rin. Ganun ba yun? Nagtatanong lang ho, Ang mangyayari ito, dahil sa politika, dahil pinuntahan, tanggapin na lang, ganon. Paano kung ayaw naman talaga sana, gaya si Atty. Guanzon, ayaw dito kay Bongbong. Di ba? Ano mangyayari? Siguro maninindigan si Atty. Guanzon kasi anti yan eh. Anti-junior yan eh. Oo, hindi yan papayag na makikitandem ito si Diyos ko po. Di aawayin sila ni Atty. Guanzon. Tatalakan sila kahit dating pinklawan si Atty. Guanzon. Diba? Hindi niya gusto yan eh. Tapos magtatandem kayo. Abangan natin sasabihin ni Atty. Guanzon dyan. Ito, pasok natin. Oo, nagngangawa ang mama. Bakit? Ayan, sinisipon na tayo. Ikaw, kahol ka ng kahol. Maingay ka ngayon Bakit? Magkano ba? Sabi ni Aling Ledesma, nagtatanong lang si Aling Ledesma. Bakit na naman si BP Sara? Bakit nga pala pumunta yung amo mo sa Bicol at para kumausap? Kasi, ikaw, titira ka na naman kay BP Kung ako sa Sara. kanya, para hindi na matuloy ang impeachment, mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028 nang wala siyang baggages. Ngayon, gusto ko talaga siyang tumakbo. Kasi gusto ko siya mapahiya. Gusto kong mapahiya sila dyan sa sinasabi nila na Baka naman kayo ang mapahiya. Di ba napahiya ka na? Oo, wala kang sinabi kundi ob. Ngayon galit na galit ka kay BP Sara.
Ngayon, ito matindi. Oo, gusto mo tumakbo si BP Sara. Oo. Abangan mo sa 2028, landslide. Tapos, saan ka naman babaling? Gagawa ka na naman ng eksena. Baka gusto mo makipag-reconciliation. Reconciliation ba tawag doon? Hindi ko kayo papansinin ni BP Sara. Nakakaawa na lang kayo. Kasi yung mga gantong takbo, yung mga gantong tipong tao na to, ito yung mga loser talaga. Talunan ika nga. Di ba? Bakit magngangaw-ngaw ka? Sino ka ba? Inano ka ba ni BP Sara? Nagtatanong lang ho kami. May kasalanan ba si BP Sara sa'yo at bakit babanatan mo ng ganyan? Buti na lang may mga vlogger na talagang solid Duterte. Di ba? Pinagtatanggol. Pag binabanatan si BP Sara, babanatan din kayo ng mga vlogger. Aray ko, ang sakit ano? Natawag ka na ob-ob. Na back to you sa'yo. Good luck sa inyo. Paghahanap ng kandidato. Yan ang sabi ni Prof. Tikia. Alamin nga natin to. Kakaawa, naghanap sila ng kandidato nila, no? Jay, good luck, maraming ibig sabihin yan eh. Oo. Good luck na, naku siya na, di ba? Hindi nagpakita ng takot. Good luck na nasa amin ang makinarya, nasa amin ang pondo. Good luck na, anong batikos sasabihin mo kay Vice Presidente? Pero ako, ibabalik ko sa kanila. Yan. Good luck sa paghanap ng inyong kandidato. Good luck na sana magpakatotoo kayo Tama. na hindi kayo maglalagay ng mga surrogate candidates para lamang masagin ang boto ni Inday. At kung ikukumpara mo naman, Prof, as si Jade po ito ulit, kay Pangulong Bongbong Marcos Yan. Jr., si Vice President Sara Duterte, ay naobserbahan, napapansin natin yung pag-iikot nga, hindi lamang sa labas ng bansa, kundi sa mismo dito sa ating bansa. At alam niya mismo yung pulso ng ating bayan. Oo, alam mo, malaking bagay yan sa isang national leader. Ha? Siguro sa local, hindi masyado. Kasi ang inaalam mo yung ano nangyayari sa barangay. Pero ito, yung mga lugar na hindi pinupuntahan niya. So sa kanya, hindi porke malayo ka, iilan lang ang botante dyan, hindi ko na pupuntahan. Iba nga ang molde, iba ang mold ng Inday Sara. Kaya napakahirap sa mga politiko na tatamad-tamad ang maintindihan siya. On the other hand, napakahirap sa isang politiko na masipag at mahal ang kanilang constituent na hindi mo kakargahin si Inday Sara dahil wala namang kayong pinagkaiba. Prof, pahabol ko lang, Prof. Sino po or meron po bang dapat na criteria kinakita na dapat na maging katandem ni Vice President Sara para solido po pagdating sa 2028? Alam mo, maraming mga pangalan na, kita mo ha, biglang naglabasan na ngayon ang mga pangalan. Sabi ko, ang bilis naman yan. Sa tingin ko, critical ang Luzon. Strategically, in terms of votes, 54% ang Luzon. Kaya mo ba kung Mindanao at Visayas ka? Pwede, Tama. pero Tama ka dyan, Prof. Tikia. sisikuhan pa kayo sa Visayas. Tama ito. Critical ang Luzon pagdating sa boto. Pag nagsama na, kasi, eto bibigyan ko lang kayo ng isang magandang paliwanag. Bakit naging critical? Matagal na kasing laging namumuno ay mga taga-Luzon. Ngayon, yung mga dapat i-develop sa Mindanao at Visayas, sa sila kayo sinipon na, lagi silang nakukulelat. Simula si Tatay Digong ang naging presidente, nabigyan ng pagkakataon ang Mindanao at Bisaya. Ngayon, umupo na naman ang Taga-Luzon, anak ng Bugi, binitawan na naman. Maganda ang Mindanao, maganda ang Bisaya, maganda talaga. Hindi lang nabibigyan priority kasi inuuna nila nakawan ang Luzon. Yung pondo kasi nasa Luzon eh. Di ba? Pag nakita nyo ang kagandahan ng Mindanao at Bisaya, makikita nyo ang tunay na paraiso ng Pilipinas. Hindi nyo lang dinidevelop. Mas maganda pa yan, mas maganda sa ibang bansa. Bakit? Tayo nga, dinadayo tayo ng mga puti, lalo na sa Siargao, sa may Palawan. Dinadayo tayo. Kaso nga lang, wala eh.
hindi priority ng mga mga namuno ang Mindanao. Kaya nakakapagtampo sa mga taga Mindanao. Kisa, dati 'di ba galit sila talaga. Sobra galit sila. Sorry Kasi hindi talaga pinapanigan at walang proyekto. Kalsada nga hindi mapaayos Nung si Tatay Digong maganda ang proyekto. Kaya minahal siya ng mga taga Mindanao at Visayas. Ngayon, kung botohan ang pag-uusapan, yari ang mga taga Luzon. Ano pinakamalaki? Sige, sasabihin ko sa inyo. Pag nagsanib ang pag nagsara ang Visayas sa Mindanao, ang Luzon kakarampot lang na boto. Wala nang solid north ako, naniniraan ako dito sa Mars, lilipat na ako ng Mindanao. Meron nga sumang-ayon sa akin na ako hindi pa ako nakapunta ng Davao kung mag-i-sponsor sa akin, pupunta ako dyan. Why not? Coconut, di ba? Hindi, totoo. Napanood ko sa mga vlog. Lalong-lalo na yung Banateros, pumunta sila dyan. Ang ganda, ang linis. At meron akong napanood na isang foreign vlogger. Pinakita niya yung Davao. Wow! Wow, para akong nasa ibang bansa. Merong designated smoking area, merong designated sakayan ng bus stop, ganun. Di ba? Hindi ka guys dito sa Mars. Diyos ko po. Di-develop pa lang dito. late na. Totoo yung sinasabi ni Prof. Malu. Yeah, Central Visayas pwede. So, siguro kailangan yung magiging vice presidente niya, kino-complement siya. May bata si Inday, siguro yung vice presidente pwedeng mas may experience sa kanya. May sariling natural group. Taga Luzon. Mahalaga ang Luzon. At yung pagpili na yan ay critical kasi mawawala sa usapan ang Northern Luzon. Di bali na mawala sa usapan, wala. Sorry, Prof. Tigia. Kasi ganito naman, iayusin muna nila yung bigyan mo na nilang kulay. Kasi lagi na lang sa Luzon Di ba? I-develop naman nila ang Mindanao tsaka Visayas. I-fair naman nila. Hindi lang dito. Kasi kung mangyayari ito, dinevelop nila ang Mindanao at Visaya, magtayo rin ng mga building, magtayo rin ng kung anong mga negosyo, hindi na tatakbo dito, hindi na tatakbo from Mindanao, Visayas, pupunta ng Maynila. Wala nang ganun. Kasi nga, okay naman ang trabaho dun Okay yung kitaan. At saka, in fairness, sana maaprubahan na yung yung provincial rate Sana wala nang provincial rate na yan. Baklasin na yan. Ito usapin naman kung sino ang magiging vice ni President Sara Duterte. Ang nakikita ko lang, sige, kailangan taga Luzon. Sige, ganito. Bakit hindi nyo gawin si Senador Marcoleta? Pwede siya. Alam bakit? Unang-una pa lang, kaya ako sinasabi yan, kasi hindi niya iniwan si BP Sara. Nung binabakbakan si BP Sara, doon sa Kamara, andun yung mga bakulaw, andun yung mga tuwadcom, naging tricom pa nga, hindi binitawan ni Senador Marcoleta. Hanggang nung inendorso siya ni Tatay Digong, dati. Hanggang ngayon, di niya naman binibitawan Yan ang mga solid. Hindi kagaya ng iba dyan. Sinasabi lang na PDP, agoy. Hindi naman sa pag-aano meron kasi hindi tayo nakikita, hindi tayo nasasatisfied ba? Hindi tayo kontento doon sa action nila na sila ay PDP, pero hindi actually kasi iba ang PDP. Si Tatay Digong ang PDP. Si BP Sara hindi ko sure kung ano ba siyang kasi yung PDP kasi kay Tatay Digong yan Si BP Sara hindi ko sure kung anong pangalan ng niya. Pero nakitaan ko si Senador Marcoleta Siya lang talaga yung kaisa-isang tao na nakita ko kung gaano kasolid ang suporta niya. Kaya hindi ko siya pwedeng bitawan. Hindi ako binabayaran na kung sino. Pero nakikita ko sa akin na siya ang pwedeng Vice President. Parang wala na akong nakikitang iba na pwedeng maging Vice President.
Siya lang ang nakikipagbardagulan. Tumatayo para lapitan yung mga durobo doon sa kamera. Diba? Aagawa ng hopya. Makikipagbardagulan siya. Oo, pati ba naman hopya kasi pinapak... Pero no kidding aside. Senator Marcoleta, for Vice President. Lagi kong isasama yan sa vlog ko. Malayo pa ang 2020 election pero araw-arawin ko talaga para matauhan ng taong bayan kung sino ang presidente mo, sino ang Vice President mo. Presidente ko, si BP Sara, President natin yan. Vice President ko, Senador Marcoleta. Di ba? O ngayon, wag ka dito sa makikita mo. Alam mo itong, kung siya ang mag-i-endorso dito sa taga Bicol, sira na ho kagad ang karera. Sira na, oo. Ito masasabi ko. Sira talaga ang karera mo dahil galit ang tao dyan. So ikaw, mahahati ang boto mo, kukunti na nga lang yung survey nyo, papasukan ka pa ng galit na sa mga galit-galit ang taong bayan, hindi ka na iboboto. Pasok. Direk, ano po yung reaction ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? Again, Wala ka talagang masasabi. Kasi dinala ka lang ni BP Sara. Yan ang katotohanan. Diba? Ang hirap aminin eh. Ayaw nyo ipamukha sa taong bayan na mahirap nyong aminin. Ang nagdala sa'yo, ang mga Duterte lang. Yun ang totoo. Ano pong masasabi niyo dun sa announcement niya? nothing really. That's her choice. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice President Sara? Again, Kung ito i-endorso mo, yung katabi mo nasa kanan at itong nasa kaliwa, Diyos ko po. Maghunos dili kayo, walang kukunin boto yan si Boy Paos. Hindi makukuha ng boto yan dahil isa rin yan. Ang problema nasa Ilocos. Nag-imbestiga kayo sa Davao. Kung ano-ano pa mga pinagsasabi nyo sa Davao. Di ba? this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solution to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City. Bakit ngayon lang? Ha? Dahil ba na si BP Sara ay nagsalita? Dapat dati mo pa ginawa yan. Na pumunta ka sa Davao at kinausap mo na siya. Di ba? O kaya hindi naman politika pinag-uusapan. Sabihin natin hindi politika. Pumunta ka doon at ayusin mo yung mga flood control. Sabi kasi dito, bago ka pumunta, eto muntik na At confidential yung meeting. Pero Hindi mo alam. Confidential, Hindi mo nga alam. pero ipinaalam. Ako hindi ko alam. Mag-meeting sila. Hindi ko alam. Si Pangulong Bongbong Marcos, okay. O hulaan niyo kung sino ka-meeting. Sinabi mo na kayo na, di ba Makino, sabi mo? Pangulong Bongbong, tsaka Dilaw, Pink, hindi... Bamakino? Bamakino ang kapi. Magugulat ka rito. Saan yung gara, yun, no? Nakita ko. Tsaka Lagdameo? Bumubulong-bulong si... Lagdameo. May kamiting pa tayo iba sa likod. Yung Sabi niya. dati niyang kalaban. Sino yan? Mayor Lenny Robredo. Magkalaban sila sa Vice President. Oo. Nagkalaban din sa pagkapangulo. Oo. At ngayon, hindi sila mag-aakala na bakit sila mag-meeting dyan? Sa tingin mo, anong pinag-usapan? Baka naman kapakanan ng taga-Naga. Kasi mayor ng Naga siya, no? O ano ba kailangan nyo dito sa Naga? Di ba? Naga-uunlad ba kayo? Kayo ba ito ano? Baka naman yun ang pinag-usapan. Maari. O nag-prepare kayo? Nag-prepare ngani ka mo. Sabi niya, Bisaya Ngani. Ano pala, Bicolano. Siguro maganda ang magpaliwanag dito ay si Jose Claire Castro. Ay, paliwanag. Total, maganda yung book niya nung isang araw. Ngayon kaya? Ayoko Ang issue. yan. Sa babae na yan. Aalisin ko yan. Bakit? Hindi maganda mag-pronouncement yan nakakairita pag nag-pronouncement yan. Gusto ko malaman kung ano-ano yung mga iniiyak ng mga aktivista o yung mga taga-bundok. Dahil dito, maagang pag-announce
ni President Sara Duterte ng presidential bid, ibinubuong mensahe na hinaharas. Ang anong hinaharas? Oo. Naipasok mo pa yan hinaharas? Ulitin natin ha. Maagang pag-announce ni Bibi Sara ng presidential bid, ibinubuong mensahe na hinaharas. Ano raw yung title? Pasok natin. Itong pag-announce ni Vice President Sara na kanyang candidacy 2.5 years before the election. Tapos? Bahagi ng isang strategy. No? Strategy to frame na they are being persecuted, they are being harassed, at itong pagtakbo ay bahagi nito. So, ito... Bakit kayo kinakabahan? Bakit kayo nakikialam kung maaga siya nag-announce? O isang-isa lang ang ibig sabihin dyan. Kung kayo ay takot, galingan nyo. Siraan nyo ng husto. Pero sabi ko nga sa inyo, sinabi na ng isang magaling na abogado yan eh. Isang political analyst. Habang sinisiraan nyo si BP Sara, lalong tumataas ng tumataas ang kanyang ratings. Maawa kayo sa sarili nyo pagdating ng pag-upo ni BP Sara. Lahat ng mga pinaggagawa nyo, sigurado, mababack to you yan pagdating ng araw. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan, like, share, subscribe, at hit mo yung bell. At pakiusap lang, i-share nyo ng i-share. Yun lang ang magiging ambag natin. At sabihin mo sa akin, nagtatampo na ako sa'yo. Sabihin mo dyan, type mo. Oo, kung saan na maabot yung video natin. Meron na tayong Canada, Amerika, at kung saan pa. Napakarami na nating mga subscribers sa ibang bansa. Sina-shoutout kita. Kung sino ka man, ayan, shoutout sa iyo. Anang bogang-boga. Bye-bye!